pananal. So, sige po, sino po ba ang nasa ating para mahilingan natin mag-umpisa ng ating gawain ng devotion sa pamamagitan po ng pananalangin. Okay. Available po ba si Sister Flora na manguna sa ating gawain sa opening prayer? Sister Flora, are you able po to lead? Opo, Pastor. Sige po. Ama naming nasa langit, magandang umaga po. Thank you po for waking us up alive, O Lord God, this morning, O God. At sa Pilipinas po, Lord God, ay hapon na po. Magandang hapon po, Panginoon. At thank you, God, in giving, O Lord God, to each and every one of us the desire to come every day into your holy presence, to give you thanks for another day to live, O God. And Lord, we know that our sin separates us from you, that cause our prayers not to be heard, O God, and may hinder us, O Lord God, to come into your holy presence. And so we are here, Lord God, asking for the forgiveness of our sins. Wash us all with the blood of Jesus Christ, O God. And thank you that you are a merciful and forgiving God, a compassionate God, that you are always ready to forgive us as we repent from our sins. And so, Lord, we are here ready once again, Lord God, now in your holy presence. Thank you, O Holy Spirit, for being in our midst this morning. We know, O Holy Spirit, that you are the one who will teach us through your word. May you, O Lord God, anoint the lips, the mind, and the heart of Pastor Paul, who will be leading us, O Lord God, to this devotion. May it be, Lord God, that your pure words that can encourage us and strengthen us, O Lord God, will come forth from his lips, that your name will always be glorified. And we pray also, Lord God, for each and everyone's heart. Every one of us will be ready, Lord God, to hear from you. That these words that you are telling us, we will live by it. We will walk by it, oh God. That every moment we will always be obedient to you, doing your holy will. And so, Lord, we pray, oh Lord God, for excellent internet connection to each and every one of us, especially to Pastor Paul, who will be leading us, and on data, oh God, that none, oh Lord God, can hinder our um, blessings of listening to your word this morning, oh God. And we just want to say thank you for the presence of everyone who are here, oh Lord God, this morning and this afternoon, oh Lord God, in the Philippines and in any other area of the world, whatever is the time in their side, oh God. That, oh Lord, all of us now are ready, Lord, and we just want to say thank you that even though we are far from each other, we can still learn together, oh Lord God, because you have blessed us with this technology. And Amen. Holy Spirit, take over. And we just want to say thank you for your holy presence. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you po, Sister Flora. Welcome po, Okay, sige po. Pastor. Okay. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating paggamit doon po sa devotional material ni Oswald Chambers na My Utmost for His Highest. Okay. So marami na pong translation niya, okay, or updates. Okay. At ako'y naniniwala, hindi po pagkakataon na sa taong ito ng 2025, ito po yung ating ginagamit na devotional material dito po sa Daybreak, sapagkat tunay po na yung mga daily meditation natin ay angkop pati po sa ating mga kalagayan ngayon, sapagkat tunay po na ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Magpabago-bago man ang panahon, pero ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Katulad po ng ating pagbubulay-bulay, ngayon patungkol po sa buhay ni Abraham. Okay?
Abraham's life of faith, ang kanyang buhay pananampalataya. At ang ating pong devotional verse ay hango po sa Hebrews 11:8. He went out not knowing where he was going. Ibig sabihin, nung inutusan siya ng ating Panginoon na lisanin yung kanyang bayan ng Ur at ang kanyang pamilya, sumunod siya. Bagamat wala namang malinaw na sinabi sa kanya ang Panginoon kung saan siya pupunta. Basta sumunod lang po siya. So tingnan po natin ano ba ang kagandahan sa buhay pananampalataya ni Abraham at tingnan din po naman natin yung ating buhay pananampalataya, yung ating journey of faith. Kasi si Abraham ay tinawag na father of faith, ama ng pananampalataya. So tingnan po natin ang kanyang buhay pananampalataya sa umagang ito. Sige po, Pastor Rory, next slide po. Okay. Malinaw po mga kapatid na sa lumang tipan, sabi po sa devotional material natin, a person's relationship with God was seen by the degree of separation in the person's life. Na sa lumang tipan, yun daw antas, yung lalim ng pakikipagrelasyon ng tao sa Diyos ay nakikita doon sa degree o yung antas ng kanyang pagkawalay sa kanyang sariling buhay. Yung pagsamantalang paghiwalay. Kay pagtalikod, marahil, sabihin natin, doon sa kanyang personal na buhay. At malinaw po dito sa buhay ni Abraham, pinakita niya na willing siya na hiwalayan, layuan, lisanin ang bansang Ur, ang kanyang pamilya, para lamang siya ay sumunod sa kalooban o sa pagkatawag ng Diyos sa kanya. Ngunit sa ating pong kapanahunan, kapag titingnan natin yung salitang separation, hindi na po literal. Okay? Yung ating pong pagkaunawa ngayon. Okay? Sapagkat ayon sa pagkakasabi mismo ng ating Panginoong Hesus, yung separation hindi physical, kundi pwedeng mentally, maring magkaiba na tayo ng isipan, iba yung kanilang kaisipan patungkol sa Diyos, tayo rin na nabuksan ang ating buhay, ang ating paningin, okay? Patungkol sa kung sino ang Diyos, iba na rin yung pananaw natin. At dahil doon, maging yung pag-uugali natin, yung pananaw natin doon sa mga bagay na dapat nating gawin, magkaiba na rin. So talagang merong pagkakaiba, merong paghihiwalay. Okay? Dati kasama natin sila sa ating pananambahan dahil nakakilala tayo sa ating Panginoon, maaring iba na yung kanilang sinisimbahan o sinasambahan, iba na rin yung ating sinasambahan. At yung dating sa tingin natin, okay lang na gawin natin yung mga bagay na yon, pero dahil nakilala natin ang Diyos, ay hindi ko na pala dapat ginagawa yan. So, nagkakaroon ng paghihiwalay. Okay? Physically, magkasama, pero sa pag-isip, sa gawa, magkaiba na. Hindi na magkasama. At yun po yung sinasabi ng Panginoong Hesus doon po sa Lucas 14:26. Next slide po. Okay? Next slide po. Sige po. Sabi po sa Luke 14:26. Okay? So NIV version, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, okay, he cannot be my disciple. So hindi daw tayo pwedeng maging alagad ng Diyos kung hindi natin kayang hiwalayan, okay, o tawag dito, talikuran. Okay? Hindi naman physically yung ating pong mga magulang. Sabi nga sa magandang balita, Biblia, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So kuminsan, yung attachment po natin sa ating pamilya, kay nanay, kay tatay, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, mga kapatid, minsan nagiging hadlang kung bakit hindi natin masunod
ang kalooban ng Diyos. Hindi natin maipakita na mas mahal natin si God kasi paano naman si nanay, paano si tatay, o kaya ayaw natin silang masaktan. Okay? Total, nandito po ako sa halayhay. Okay? Malayo ako sa aking mother-in-law. Okay? So, siya po ay Catholic. Okay? Pero ngayon po ay na-convert na. Kung saan ako nandoon na simbahan, kasama po siya maliban lang po dito sa Pililla, hindi po maisama. Kaya naiwan po sila sa Imus. Nung minsan po, okay, sa aking pagdidil sa kanya, napaliwanagan ko siya patungkol doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga imahe. Then, sabi ko, ma, o alam niyo na, sabi, wag muna ngayon kasi ibig ko sanang, sabi ko, ma, okay na, basagin ko na. Okay, sabi niya, wag muna ngayon. Ano na lang sasabihin ng mga kapatid ko? Ano lang sasabihin ng mga pinsan ko? Ano lang sasabihin ng mga kamag-anak ko? So, kuminsan, okay, yun yung nagiging hadlang para masunod natin ang Panginoon, yung attachment natin sa ating mga mahal sa buhay. Pero malinaw mga kapatid, sinasabi dito, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So ang tanong, alin ba pinapahalagahan natin? Yung bang pagsunod sa Diyos o yung ano ang sasabihin ng tao sa atin? Okay? So yun po. Okay? Kaya yun po yung separation. Inihiwalay natin ngayon ang ating sarili doon sa ating mga mahal sa buhay na dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay. Next slide po. Ang pamumuhay po natin sa ating na may pananampalataya ay ang kahulugan po nito mga kapatid, hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Okay? Imagine mga kapatid, nung nakilala natin ang Panginoon, so hindi pa natin sure, mapupunta ba tayo sa Methodist, mapupunta ba tayo sa Baptist, okay? Maraming choices meron tayo. Kahit ngayon, marami tayong choices. Okay? Meron sa atin, kabilang pa rin sa UMC, meron sa atin, kabilang sa GMC, ako po ay kabilang sa FEMC, okay? Filipino Evangelical Methodist Church. So, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating buhay pananampalataya. Katulad ko rin po, hindi ko po alam na ako'y makakarating dito sa parte ng Rizal kasi taga Cavite po ako. Okay? So, hindi ko po alam ano ang plano ng Diyos, bakit dinala niya ako dito. Pero dahil sa pananampalataya, sunod lang. Yes, Lord. Kasi alam ko may papagawa ka sa akin kung bakit mo ako dinadala doon. So, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating buhay pananampalataya. Okay? Pero isang bagay ang ibig sabihin nito mga kapatid. Ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod ay kapahayagan ng ating pag-ibig at patuloy na pagkilala sa Kanya, sa nag-iisang Diyos na siyang nangunguna sa ating buhay. Kasi habang sumusunod po tayo, doon natin nakikilala, ito pala yung Diyos na tumawag sa akin. Ganito pala niya ako kamahal. Ganito pala ang gagawin niya sa buhay ko. Okay? So literally mga kapatid, ang buhay pananampalataya, okay, ay hindi po nakabatay sa ating pagkaunawa at sa ating mga reasoning, okay? Pangangatwiran, okay? Kundi ang ating buhay pananampalataya ay isang buhay para lubusang kinikilala ang Diyos na tumawag sa atin at ang Diyos na nagsusugo sa atin na tayo ay humayo. Okay? Ang pananampalataya ay nakaugat, okay, mga kapatid, sa ating pagkakilala sa ating Diyos. Okay? Sino ba ang Diyos? Kasi bakit ba tayo susunod kung hindi natin siya kilala? Kung bakit ba tayo susunod kung hindi natin siya pinaniniwalaan, hindi natin siya panampalatayaan, hindi natin siya inaasahan na siya na nagsimula ng magandang buhay sa atin ay tapat na tayo ay samahan sa ating lakbay. At isa pa po mga kapatid,
isa sa pinakamalaking patibong. Okay, sabi kasi, one of the biggest traps we fall into na maaaring mahulog tayo sa ating lakbayin pananampalataya ay yung paniniwala na habang tayo may pananampalataya, ang Diyos ay siguradong pangungunahan tayo patungo sa tagumpay sa buhay. Okay? Tagumpay dito sa mundo. So, sabi niya, patibong daw yon na maaring sa tingin natin nagtatagumpay tayo sa mundo, okay, pero maaring wala naman yung pananampalataya. O kaya, okay, maaring sa ating buhay ay tayo po ay hindi masyadong matagumpay sa ating work or sa ating business or whatever we are doing, pero nakikita naman yung pagsunod natin sa Diyos. So, tingnan po natin. Okay? Sige po, next slide po. So, ang pinakahuling stage daw po o yung huling lugar, okay, ng ating buhay pananampalataya ay yung makamtan natin yung karakter ng Diyos sa buhay natin. Okay? Na sa ating pong paglalakbay, sa ating patuloy na pagsunod, lagi tayong nakararanas ng mga pagbabago sa buhay natin. May binabago ang Diyos. Kaya nga, di ba, meron tayong kanta sa Tagalog, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. At habang binabago tayo ng Diyos araw-araw, meron po tayong nadarama na presensya ng Diyos sa ating kapaligiran, especially when we pray. Okay? Na ibig sabihin, kapag ka nananalangin tayo, hindi yung parang wala tayong kausap. Kasi nga, di ba, prayer is a two-way communication. So, ibig sabihin, kapag ka nananalangin tayo ng may pananampalataya, nadarama natin ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, talagang nandun siya. Di ba may sinabi nga ang Panginoong Yesus, kung meron daw nagkakatipon ng dalawa, okay, siya ay nandun sa ating kalagitnaan. When two or three are gathered in my name, I am in their midst. So ibig sabihin, sa ating pong buhay pananalangin, nandoon ang presensya ng Diyos. Di ba si Jesus, when Jesus prays, napupunta siya sa ilang, malayo. Okay? At dumating yung isang pagkakataon na na ano yun, na kita mismo ni Peter, James, and John na nagbago yung anyo ng Panginoong Yesus. Okay? Yung transfiguration, nagningning. Tapos may nakita pa silang dalawang tao. Si Moses at si Elias o si Elijah na nakikipag-usap kay Jesus. So, it is Jesus' time of prayer, pero pinakita kila Peter, James, and John na may kausap si Jesus sa kanyang pananalangin. Andun si Moses saka si Elijah. And then, di ba, nilukuban sila ng ulap, okay? Natakot nga si Peter. Then all of a sudden, may narinig silang tinig, yung tinig ng Ama. This is my beloved Son. Listen to Him. Okay? Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. So, ibig sabihin mga kapatid, when we pray, okay, andyan ang Diyos, andyan ang presensya ng Diyos at kinakausap din tayo. At may nadarama tayong pagbabago sa buhay natin when we pray. Okay? So, ang sabi po dito sa ating devotion, okay, merong pansamantala tayong nararanasan na pagbabago. Okay? Then, sabi, we tend to keep going back to our everyday ways. So, ibig sabihin, ang punto, minsan na nakalulungkot, guilty siguro tayong lahat. Ako, inamin ko, guilty. Pagkatapos mag-pray, then all of a sudden, yung ordinary routine mo, ginagawa mo, not acknowledging yung kung saan ka o kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin for that particular day. Okay?
So yun sinasabi, we tend to keep going back to our everyday ways and the glory vanishes. So ibig sabihin, kung titingnan siguro natin yung buhay ng Panginoong Yesus, wala siyang bagay na inulit na ginawa. Yes, nagpapagaling siya, pero iba-iba yung pinapagaling niya. Iba-iba yung pamamaraan ng kanyang pagpapagaling. Okay? So ganun din sa ating pong buhay, maring meron na tayong alam, lalo nang higit tayo mga matagal na sa church. Okay, pagka nag-meeting, anong gagawin natin? Ganito, ganito. Kasi ganyan ginawa natin last year eh. Ulitin na lang natin. Not asking the Lord, Lord, ano yung gusto mong ipagawa sa amin ngayong taon na to? Okay? So, yun yung nakalulungkot. Kapag gano'n, sabi, nawawala daw yung kaluwalhatian. Yes, we may be successful in a way do sa ginagawa natin, pero, okay, na-share ko to sa Daybreak eh. Sabi ko, the greatest failure, okay, is being successful in the wrong thing. Okay? Ang pinaka malaki daw na pagkakamali, okay, ay yung maging matagumpay ka sa maling bagay. Ano ibig sabihin? We may be successful in what we are doing right now, and yet hindi pala yun yung pinapagawa ng Diyos. Okay? So, minsan yun yung diversionary tactic ng kaaway. Pinagawa, sige, pag gagawin kitang matagumpay dyan. Siyempre, tayo, dahil matagumpay yung ginagawa natin, fruitful, napopokus tayo doon, Not knowing, hindi pala yun ang gusto ipagawa sa atin ng Diyos. Okay? Meron pala. Okay? So, yun, ganito po yung buhay pananampalataya. Okay? So, nagkakaroon tayo ng mountaintop experience. Okay, kaya lang mga kapatid, nawa, okay, wag naman tayong maging katulad nila Pedro, di ba? Sabi, Panginoon, napakaganda po na kami narito. Pagtatayo po namin kayo ng kubol, isa kay Moses, isa kay Elias, isa sa inyo. Para bang ayaw na nilang bumaba doon sa kanilang mountaintop experience. Okay? At nakapokus sila doon, not knowing na hindi naman yun pinapagawa ng Diyos, kaya kailangan lumaba. Okay? A life of faith is not a life of one glorious mountaintop experience. So, hindi lang po minsanan yun. Okay? Kaya kung minsan, pardon the word. Okay? Marami pagka, halimbawa, naka-attend ng isang conference na blessed, a-attend uli ako dyan. Sa next year, a-attend uli ako dyan. Nakapokus na lang doon sa naging karanasan doon sa conference na yun. Kaya bumabalik. Para bang gusto lang niya yung mountaintop experience at nakakalimutan yung mga bagay na dapat gawin sa ibaba. Kaya nga sabi, like soaring on eagle's wings. Okay? But it is a life of day in and day out consistency. Okay, dapat daw day in, day out, consistent tayo doon sa ginagawa natin na tayo ay, okay, naglalakad doon sa nilalakaran natin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin nang hindi tayo nanghihina. Yan yung sabi sa Isaiah 40:31, di ba? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and not faint. Na sa ating buhay pananampalataya, wag nawang manghinawa o manghina ang ating pananampalataya sa Diyos. Okay? So next po. So it is not even a question of the holiness. So yung daw buhay pananampalataya natin, hindi lang nakapokus sa kabanalan o kaya ay sa pagiging matuwid. Okay? Kundi ito daw pong pananampalataya natin ay isang bagay na mas malayo pa. Okay? O mas farther down the road. Ibig sabihin, hindi pa natin na-attain yun. Okay? Pagka yung holiness. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ang atin daw pong pananampalataya, okay, ay dapat sinubok at napatunayan at, okay, napagtagumpayan ang lahat ng
uri ng pagsubok. Okay? Lahat ng uri ng test, kayo, pagsubok nga. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, dapat yung faith natin nasasabing matibay kapag ka ito'y nasubok na, okay, at napatunayan natin dahil napagtagumpayan natin ang iba't ibang uri ng hamon sa buhay. Okay? Ganyan po si Abraham. Okay? Si Abraham ay hindi po example ng pagiging banal. Okay? Bakit? Alam naman natin yung pangako ng Diyos sa kanila, di ba? Nasabi sa kanya, gagawin kitang ama ng maraming bansa. So, okay, pinanghawakan niya yon. And yet, okay, pinanghawakan niya na man's way ang una nilang ginawa ni Sarah. Kasi nga, si Abraham matanda na, he was already 75 years old when the promise na siya'y gagawing ama ng maraming bansa ay pinagkaloob sa kanang Diyos. Tapos, si Sarah, sabi sa Bible, di ba, baog. So, ano mangyayari sa kanila? So, naisip nila, oo na, naisip ni Sarah, pero sumang-ayon si Abraham, okay, na siguro matutupad yung pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Hagar, isang alipin. So, true enough, nagkaanak sila. Pero ang sabi, nung nakikipag-usap si Abraham, Lord, yung pangako mo, ibig sabihin, sa pamamagitan ng anak ng isang alipin? Sabi ng Panginoon, hindi. Okay? Magiging ama ka ng bansa, hindi sa pamamagitan ng anak mo sa alipin yan, kundi sa pamamagitan ni Sarah. So, yun ang punto mga kapatid. Nagkamali sila. Tapos, di ba, sa kwento rin ni Abraham, sila nagpunta sa Egypt, 'di ba? Nakursunadahan ng paraon si Sarah, maganda. O nagsinungaling, sabi, hindi ko po asawa yan, kapatid ko. Okay? Kasi ano yun, isinalba niya yung kanyang buhay kasi isip niya, pag sinabi niyang asawa ko si Sarah, papatayin ako para makuha si Sarah. 'Di ba? So, pagkakamali ni Abraham. Okay? Kaya nga, si Abraham hindi po isang magandang halimbawa sa pagiging banal. Okay? Okay? Pero siya ay isang halimbawa na may pananampalataya sa Diyos. Okay? Isang pananampalataya na sinubok, tunay, at nakasalig sa tunay na Diyos. Okay? So Abraham believed God. Tapos, kasunod yan, and it was credited to him for righteousness. Okay, so ibig sabihin, yung sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham, naging matuwid siya sa harap ng Diyos. Hindi yung nakita mo na naging matuwid si Abraham at yung kanyang katuwiran ay iniugnay sa kanyang pananampalataya sa Diyos. But it is the other way around. Yung pananampalataya ni Abraham na nasubok, okay, at napatunayang totoo at nakasalig sa tunay na Diyos, yun ang naging katuwiran niya sa harap ng Diyos. Kaya mga kapatid, iyan po ang buhay ni Abraham. Nagkamali, ngunit yung kanyang pananampalataya naging matibay. Imagine mga kapatid, yung promise ng Diyos sa kanya, binigay sa kanya, he was 75 years old. Yung kanyang asawa baog. Okay? And the promise was fulfilled 25 years later. Nung si Abraham 100 na at si Sarah ay 95, saka ipinanganak si Isaac. So mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, asan ba tayo ngayon kung ikukumpara natin sa buhay ni Abraham? Yes, nagkakamali tayo, pero ang mahalaga, tumatayo. Okay? Nadarapa, tumatayo. Nagkakamali, okay? Inaamin yung pagkakamali. Yan ang kulang kay Abraham, ay kay Adam and Eve. Okay? Hindi nila inamin yung kanilang pagkakamali. Bakit? Kinain nyo ba yung bunga ng puno? Kaya sabi ni Adan, si Eva po eh. Si Eva naman, yun, yung ahas po.
So, hindi nila inamin. Pero malinaw, mga kapatid, kung inamin kaya nila yung kanilang pagkakasala, ano kaya ang nangyari sa lahing ng tao? Kung, okay, inamin nila. Eh di ba sabi sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat ang Diyos na tayo patawarin at linisin sa ating mga karumihan. So imagine, mga kapatid, sa ating buhay, yes, nagkakamali tayo. Katulad ni Abraham, katulad ni Moses, okay, katulad ni David, mga great men of God, okay, na nasa Hebrews chapter 11. Men of faith, okay? Pero ginamit po sila ng Diyos. All because matibay ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ano ba ang sabi sa karunungan ni Oswald? Next slide po. Ito na po, final na po, patapos na tayo. Okay? Ito po yung wisdom from Oswald Chambers. Okay, dalawa po yung kinuha ko. Isa mula po doon sa My Utmost for His Highest Updated Edition. At isa po mula doon sa My Utmost for His Highest Modern Edition. Okay? Doon po sa updated edition, itong sabi, if a man cannot prove his religion in the valley, it is not worth anything. Okay? So, ibig sabihin, kailangan daw po yung ating relihiyon, kasi religion ang ginamit dito eh. O yung ating pananampalataya na patutunayan sa community. Kasi pag sinabing valley, yun po yung lugar na ando ng pamayanan, hindi po sa bundok. Kasi ang valley, di po ba sa pagitan ng dalawang bundok. So, kailangan daw po yung ating pananampalataya na patutunayan. Okay? Sa community, sa gitna ng maraming tao. Kasi kung hindi daw, wala daw po yung kabuluhan. It is not worth anything. Kaya nga sabi sa Matthew 5:16, di ba? Let your light so shine before men and see your good works. Okay? And glorify our Father in heaven. So, ibig sabihin, napatutunayan nyo sa pamamagitan nating gawa. Kaya nga, sabi po dito sa modern edition ng My Utmost for His Highest, we are not to preach the doing of good things. Hindi lang daw po natin pinapangaral yung paggawa ng mabubuting bagay. Because ang sabi niya, good deeds are not to be preached. They are to be performed. Okay? So hindi daw po sapat na ipinapangaral natin yung mga mabubuting bagay because dapat yun daw po ay ating ginagawa. Kaya mga kapatid, purihin ang Diyos sa buhay ni Abraham, purihin ang Diyos sa buhay ng mga great men and women of the Bible na bagamat sila nagkamali, ang kanilang pananampalataya ay nanatili sa ating Diyos. At sila po'y kinilala ng Diyos na mga matuwid, kaya sila po'y kapiling ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, it's time for us to meditate, to search our hearts. Kamusta na po ang ating buhay pananampalataya? Nawa, katulad po ng wisdom na galing ko Oswald Chambers, yung ating pong pananampalataya nakikita sa pamamagitan ng ating magawa. Alam ko po, maring narinig na natin, pero way back, merong magandang quotation sa English. Sabi, I'd rather see a sermon each day than hear one every Sunday. Okay? Mas pipiliin ko na makakita ng sermon araw-araw kaysa makarinig tuwing linggo. Ano ibig sabihin? Okay, nakikita sa buhay yung mensahe ng salita ng Diyos. Na sa ating buhay, saan man tayo naroon, sa pamamagitan ng ating sinasabi, sa pamamagitan ng ating salita, sa pamamagitan ng ating kilos, sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, ay napatutunayan ang ating buhay pananampalataya. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.
Turn over ko na po kay Pastor Rory o kaya kay Sister Pinet kung sino man. God bless po. Amen, amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. At muli tayo po ay nabiyay. Patuloy ka namin pinupuri, pinagdakila, niluluwalhati at pinasasalamatan sa isang bagong araw ng Miyerkules na yung kaloob sa amin. Tunay na ito po'y kapahayagan ng inyong pagkilos sa aming mga buhay. At katulad po ng aming pagbubulay-bulay, Ama, hayaan po ninyo na ang aming lakbayin ng pananampalataya ay patuloy na lumago, patuloy na lumalim, at patuloy na tumibay sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay na iyong hinahayaang maranasan ng bawat isa sa amin. At salamat sa halimbawa po ni Abraham na tunay po na sa kanyang pananampalataya, hindi po siya nanghina, bagkus lalo pong lumakas ang kanyang buhay pananampalataya sa kabila na it took 25 years para ma-fulfill ang inyong pangako sa kanila. Kaya Ama, hayaan po ninyo na kami rin po kung ano man po yung plano nyo para sa amin, we will just trust and obey you in every aspect of our lives upang sa ganon, sa aming pong buhay, makita nyo po kami tapat na nananalig at nagtitiwala sa inyo at tanging sa inyo lamang. Ama, patuloy din po namin tinataas sa iyo ng aming pong mga pagkukulang, pagkakamali sa aming buhay pananampalataya. We admit all our mistakes, Father God. We admit our disobedience to you at times, Father God. Thank you for your love covers the multitudes of our sins. Na dahil sa pag-ibig mo, nagkakamali man kami, kapag nakikita mo kami po'y nanunumbalik at inaamin lahat po ng aming mga pagkakamali, tapat po kayo na kami patawarin at linisin sa lahat ng aming karumihan. And so Father God, thank you for your great love and allow us just to continue to be steadfast in our faith, deeply rooted, Lord, sa mga salita mo. Kaya alam namin sa aming pong buhay, napakahalaga yung araw-araw na nagbabasa ng iyong salita. Araw-araw na nakikipag-usap sa inyo, nakikipag-niig sa inyo upang sa ganon maunawaan po namin kung ano ang kalooban nyo sa amin, sa aming pong mga buhay dito sa lupa, kung paano ganon ang kalooban nyo dyan sa langit. At sa lahat po ng aming gagawin, Ama, nawa patuloy namin kayo mapapurihan, maparangalan, at patuloy na mabigyan ng kaluguran. Sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, hayaan po ninyo na laging sumagi sa aming mga puso't isipan ang inyong mga salita, ang inyong pagkatawag sa amin, ang patuloy na pagsunod sa bawat araw, bawat sandali ng aming mga buhay. Upang sa ganon, pagharap po namin sa inyo sa wakas, ang maririnig namin, well done, my good and faithful servant. Dahil naging tapat po kami na sumunod sa lahat ng bagay na yung ipinapagawa sa amin. Kaya salamat, salamat, salamat. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago, kayo noon, ngayon at magpakailanman, ang nagsimula ng mabubuting bagay sa amin, nasasama sa amin hanggang lubusan pong matupad ang inyong mga plano para sa amin hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ama, sa iyo po ang papuri, pagdakila at pagwalhati sa aming pong panalangin ito. Namin po itinatagulin sa inyo sa natatangi at makapangyarihang pangalan ng pangalang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Ang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Kasama po ang iyong banal na Espiritu. Amen, amen, amen. Mga kapatid, ating tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos na siyang bukal ng ating pag-asa. Ang Diyos na siyang bukal ng ating kapayapaan. Ang Diyos na siyang pag-ibig. Ang patuloy at patuloy na magbigay sa atin ng kakayanan at kagalakan na sumunod sa kanyang kalooban para sa atin. Upang sa ganon sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng banal na Espiritu,
mag-umapaw ang pag-asa sa isang kinabukasang tunay na patungo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang tapat at dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, ang gabay patnubay ng banal na Espiritu, ang siyang laging sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. At mga kapatid, let us bless one another before we depart. Let us declare number 6:24 to 26. The Lord bless you and Bless you and keep you. Lord Lord, make his Lord, face to shine shine upon you Face upon you and be gracious to be you. gracious unto The you. Lord and lift up His his countenance countenance upon upon you you and and give give you you Shalom peace. of God. Shalom. Shalom of God. Shalom. Nothing is lacking, nothing is missing, nothing is broken. Nothing We have missing, great nothing favor and broken. great wealth from the Lord. Provision. Amen, amen, amen. Amen. Have a Amen. blessed day, Amen. everyone. Pastor Amen. Paul. Amen. Maraming salamat, Pastor Paul.